Okay, now let's talk about the source code. So we're going to use online GDB for the online classes. Pero kapag nasa laboratory tayo, we're going to use GCC no? Under Linux. Okay? Now let's try to explain those codes na nandito. Yung nasa taas, di natin kailangan yon. So ito lang actually yung ating gagamitin. Okay. Now, upon creating or magsisimula ng pag-program sa C language, ang kailangan natin ay ito lang guys. No? Yan lang siya. Every time na uupo sa laboratory, isa nyo nang i-type no? Itong basic foundation or basic structures noong ating C language. Now, kapag mag-output tayo guys, no? Ilalagay lang natin yung printf and then it will display the output doon sa ating screen. Okay, so yan ang purpose niyan. Now, kapag nirun natin yan, so let's try to run, it will display the hello world. Ito siya. Okay? Now, dito sa ating pinakataas, going back here, we have the word include no? Or hashtag include. Pero actually, ang tawag niya ay number sign. So, number sign include. Nasanay lang tayo sa hashtag, it is because of the Facebook. Okay? So, number sign include and then i-include daw niya itong ating value na to or no, yung ating header. We call this header. And then STD stands for standard. And then IO means input output. Okay, standard input output or stdio.h. So, yan ang ibig sabihin nun. Now we have the integer main because every lines I considered as a numerical value. No? Line 1, line 2, line 3, line 4, and so on and so forth. So we have line number 10. Okay? So we have the opening and then we also have the closing. Kapag may opening, mayroong closing. Just like this one, no, sa function natin na printf, may opening, then mayroong closing. So, okay? So, next part. Meron tayo dito no, sa dulo. This one. Okay? The semicolon. So, ibig sabihin, we call that terminator or the ending part. So, pag walang na terminator or the semicolon, magkakaproblema yung ating program. So, try to look at this one, guys. Tanggalin natin yan, and then we're going to run. So, it's simply compilation failed the following error. So, let's try the error. Sabi doon, number 7. Ayun, kita kagad. And then, nakalagay doon, expected semicolon. Ito siya, expected semicolon. Itong portion na to. Nakikita ba, guys? Kita-kita. Yes, sir. Okay, now let's going to put back the semicolon and then let's try to run. So of course, wala na siyang problema ulit. Okay, another. Um, this one, the purpose of this one, let's try to delete. Then let's try to run. So still, it will work. Wala siyang magiging problema. The only thing na ginagawa lang ng return 0 is to reset back the integer that was been issued by the main function natin. No, ito siya. Binabalik niya lang yon. Another thing, dito sa ating header, ang printf natin nagwo-work lang siya kapag naka-declare doon sa taas yung ating stdio. So pagka ito ay wala, let's try to run. So mapapansin nyo, sabi doon, pakat natin, implicit declaration of function printf. So ibig sabihin, wala siya pinagkukunan ng mga functionalities niya. No? Kulang. Okay? So, which means, kailangan natin yung word na include. Pag sinabing include, isama, okay? Idagdag, that is include. So, mahalaga yung ating header doon sa taas na stdio.h. Okay? Now, let's try to run again. So, of course, wala na tayong problem. Question, guys.
Pag walang tanong, paki-thumbs up. Okay. So, next part. So, we're going to introduce the new line. So, this one, backslash n. Yan. So, ang purpose niyan is ibababa niya yung ating text. No? Pag niran natin yan, so yan na yung ating text, no? Na ibaba na yung word. So, pero kung dadamihan natin siya, backslash n, and then run natin siya. So, meron tayong apat na enter or apat na new line. So, I'm going to run that one. So, mapapansin nyo, so ito yung distansya niya. No? So, okay, next. Okay, malilito sa backslash n. So, dapat yan ay nakasama sa loob ng ating double quote. Opening, closing. Okay? Basic pa lang tayo guys ha. Pero pag naintindihan nyo kasi ito, parang wala na lang. Ito yung common na nagiging problem. So, backslash n. So, yan ang nagiging common na problem. Of course, hindi magkakaroon ka ng problema dyan kasi hindi siya nakasama sa loob ng double quote. So, kapag nira natin yan, so magkakaroon ka ng problema. Okay? Sabi niya, stray, backslash. Kasi ginagamit yung backslash sa loob ng double quote. Okay, now let's going back. So, we have the okay, lagyan natin ito backslash n, tapos sa e papuntang l, backslash n ulit, and then backslash n, and then lagyan natin backslash n, okay? Okay, so, yan siya. Mapapansin nyo, puro backslash n, nasa loob ng double quote. So, pag niran natin yan guys, mapapansin nyo, no? Yung hello world natin ay pababa. Okay, yan ang purpose ng backslash n. Okay? Okay, another. So, let's run again. So, guys, ito pinapakita ko lang sa inyo ang cases ano para maintindihan nyo yung basic structure. No? So, hello world, nag-iisa. Pwede ko itong i-copy and then i-paste. No? Mapapansin nyo ang ating output ay magdudugsong-dugsong siya. No? So, yan, dugsong-dugsong. Okay? Okay, now try to run. So, bumaba na yung ating hello world. So, ibig sabihin, the rest, no? Copy natin yan. Yan, and then, ganyan. So, run natin. Ayan. So, ganyan ang mangyayari. So, let's start by doing variable. So, naglalagay tayo ng variable after ng include. Okay? Pag sinabi nating variable, container, lalagyanan. Okay? Now, in every variable, meron iba't ibang klase. We have the character or char, the integer, the boolean for the true or false. And then we also have the string. Okay? And then, and so on and so forth. But we're going to start first with the integer. Pag sinabing integer, this is a number, no, up to 32,000 may get, no? Positive and negative. Wala siyang decimal places like 1.1, wala. This is only a whole number. Okay, take note guys ha, integer is a whole number. So, paano siya i-declare? We have the integer, int, and then the name of your variable. For example, ang pangalan ng variable ko ay akin to, no? And then semicolon. So, tandaan lagi ang semicolon, no? Now, we have the word akin to. Yun yung pangalan ng variable, nung lalagyanan. So, yung lalagyan ko na pangalan niya ay akin to, ang kaya niyang i-accommodate ay numbers lang. No? 1, 2, 3. Hindi niya kaya maglagay ng letra. Okay? Take note guys ha. Integer means number. So, yun yung classification niya. Pwede rin kasi yan maging character. Parang ganyan siya, no? Character. But integer muna tayo mag-concentrate para hindi kayo malito. Okay? So, integer, again, ang pangalan ng variable ko ay akin to. And then, ang anong klaseng variable siya? Integer.
Ibig sabihin, parang pitchel. Na pitchel. Anong lalagay mo sa pitchel? Juice. O, di ba? So, yung pitchel, hindi mo pwede rin siyang lagyan ng alak, pwede rin lagyan ng juice, iba't ibang laman. Pero ito, no, yung pitchel na sinasabi ko or baso, baso na lang siguro, baso. So anything po pwede nating ilagay, no? Pero meron tayong kailangang ilagay na specific type na ilalagay lang sa baso na 'to, okay? So lagyan na natin baso, no, para medyo mas maintindihan niyo. So sa baso, ang ilalagay ko ay number lang. So hindi ako maglalagay ng letra. So 'yan ang ibig sabihin nun, okay? So now let's try to use, lagyan natin ng laman, no? Baso equal to 10. Okay? Yan. So, mag-printf tayo ngayon. Meron tayong tinatawag na specifier. Take note guys ha. Susulat ko lang. Specifier. Yan. Kapag sinabing specifier, meron tayong %d na %d, %c, %s. Okay? And so on and so forth. So pag sinabing %d, this is a decimal value. Pag sinabing %c, character. And then %s is for the string. String. Sinabing string, halimbawa, hello. So that is a string. Pag sinabing character, single. So hello, yung letter H doon, character. Sinabing hello, we have 5 characters na isang buong string. Parang ganun siya, no? Now, the %d, this is a number. Okay? Number siya. Pagka tayo ay nag%f, we call that float. Ibig sabihin, meron tayong decimal value, 1.25, 3.21, yun ang ibig sabihin. %d, so lalagay ko dito output, %d, comma, pangalan ng variable is baso. Okay, pag niran natin yan guys, so the output is 10, no? Pag binago ko to, ginawa kong 7, run natin, the output is 7. Okay? So, huwag kayong malilito dito sa part na to ha. Ang mahalaga dyan, yung %d. O parang ganyan siyang itsura. Kaya pag niran natin yan, output is 7 lang nakalagay. Kasi 7 yung nilagay natin dun sa baso. Pag tinanggal ko tong baso, wala siyang pangalan, ganyan %d lang, so magkakaroon ng error. Okay? Kahit ano-anong number ang ilalagay niya. Kasi hindi niya alam kung ano yung pagkukunan niya ng value. Okay? So, ibig sabihin, %d, so umpisa lang ito kasi nakakalito, ano? Then, baso, kasi yun yung pangalan ng ating container. Okay? Yung laman ng container ay integer. So, ito yun, %d. So, parang ang nangyari guys, ganito. Ilalapit ko dito ha, para mas maintindihan. So, ganyan siya, no? O, ganyan. Ganyan siya. Naintindihan guys? Integer to. Ngayon kung ito ay character, star halimbawa, so magiging %c. Yan. Kayong malilito ha. Ganyan nangyayari. Pag nag-integer, ulitin ko ulit, nag-integer, magiging %d. So yun yung nilalagay natin. Of course, pag binago mo yung pangalan ng variable, halimbawa taso, so magiging taso din dapat to. Nakukuha? Naintindihan ba? Okay, good. So, let's try. Again, lagyan natin baso na lang, no? So, this is integer %d. Okay? So, tatanggalin ko na ngayon to kasi nilagyan ko siya ng default value. Now, we're going to use the input. Okay? Printf is output, while input, we're going to use scanf, no? Scanf. Scanf, then %d, take note, yung classification integer, kaya %d, and then comma, ampersand, baso. Okay? Scanf, mag-i-input ka, mangingi siya ng input, and then
mag-output. So, run natin yan. Of course, ang makikita nyo doon, oops, wala tayong semicolon. Run. So, magta-type tayo ngayon. Let's say 34. So, enter natin. 34 ang output kasi yun yung in-input natin. Ginagamit natin yung ampersand to declare na yun ay variable dito sa taas. For the input. Laging ginagamit ang ampersand for the input. Okay. Default siya guys ha, default na. Then let's try 12 and then wala kang output. Kasi hindi niya alam kung saan nilagay. Guys, every time na mag-input tayo sa memory location kasi, every blocks, meron yung kanya-kanyang pangalan or dinideclare. So, hindi niya ma-identify kung saan niya kukunin kung hindi mo lalagyan ng pangalan. If you have 100 storage, alin doon? Yung laman na ba, nilagay ko 20. Saan ko siya nilagay? So, hindi siya identified kung nasaan. Okay? So, that's where we're going to use the ampersand for the memory location and then the name of that memory location. Now, let's try to put another printf. Gawin natin maganda yung itsura. No? Kasi pag niran natin to, hindi mo ma-identify, halimbawa at 10, and enter natin, sasabihin niya lang 10. Okay? Now, let's try to put printf here, and then lagyan natin enter any number. Ayan. So, magiging maganda ngayon yung itsura, no? So, enter any number. Ayan. Kasi output muna, and then, line number 10, mag-aantay siya ng input, and then line number 11, i-output niya whatever yung tinype mo. Okay?